Handa na ang Nazareno Parish sa Cagayan de Oro City sa mga isasagawang aktibidad bilang pagdiriwang sa kapistahan ng itim na Poong Nazareno bukas. Ang detalye sa live report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Cyril? Cecil, sa ngayon tuloy-tuloy ang paghahanda ng kawani ng simbahan at ng LGU dito sa Nazareno Parish. Kanina nga may nakita tayo mga kawani ng LGU kung saan naglagay na sila ng barricade nga magiging gabay ng mga deboto papasok at palabas ng simbahan. Magpapatupad rin ang simbahan ng one entrance and one exit policy sa mismong araw ng traslasyon ng puon. Magiging mahigpit rin ang gagawing seguridad sa loob ng simbahan o yung mga papasok sa simbahan. Paalala ng otoridad, bawal magdala ng mga ipinagbabawal na gamit tulad na lamang ng backpack at water tumbler. Pinagbabawal rin ang pagsuot ng jacket at sombrero. Paalala ng otoridad, sundin ang mga pulisya na ipinapatupad ngayong traslasyon. Kahapon pa lang, may mga deboto nang dumalaw para sa pahalik at pagpupunas ng panyo kaugnay ng pagdiriwang ng kapistahan ng itim na Poong Nazareno dito sa Nazareno Parish sa Cagayan de Oro City. Ang deboto na si Kinsel Maisa kahapon na nagsimba dahil may trabaho siya at pasok ang mga anak sa paaralan sa araw ng traslasyon bukas. Dugay taud-taud na pag nga wala ka balik. Kuan, kami gapon, 4 gapon. Mga 2 years ago, nga wala nakablakaran pa. Naliguro na. Nagsimba rin ang pamilya Rata na ipinagpasalamat na isa ng guro ang kanilang ama na si Romel. Dugay na magato. So, karon lang siguro na grant. Experience na ako. Fulfill kita mong giwish ba. Bago ang pandemya, umaabot sa halos 60,000 na deboto ang nakilahok sa traslasyon dito sa lungsod noong 2014. Samantala, simula kahapon, puspusa na ang pag-aayos ng mga iho sa andas na paglalagyan ng imahen ng itim na Nazareno. Bagamat pinapayagan pa ang pagpupunas ng panyo at ang pahalik sa imahen, ipagbabawal ng simbahan at kapulisan ang nakasanayang paghahagis ng panyo o mga damit habang umaandar ang andas sa isasagawang traslasyon. Ito ay para na rin daw sa seguridad ng lahat. I-delayigin siya kay pwede pang ilabay ng t-shirt nga naiiho, naihos, na-black na sa rin, pero apil na din granada. Natay sufficient na number sa pulis na i-deploy ang higayon na. Pero rest assured nga dili to dili na to mabalik tong previous comment nga na-overkill dito, which is na-overlook ang uban ng mga kali. Sa pagkakaroon, wala. Amo na nang sanitize. May paghihigpit din para sa mga nagbibenta ng mga memorabilia sa paligid ng simbahan. Kini mga mamaligya ay mga vendors nagsita o area or ilang gilayon o gikan din sa Nazareno Church at least 100 meters dili sila makaduol gid sa simbahan. Alas 7 mamayang gabi, ililipat ang imahe ng puon mula sa Nazareno Parish patungo sa St. Agustin Cathedral Church. Doon ay sasalubungin ito ng isang misa. Nasusundan naman ng isang vigil hanggang hating gabi. Alas 5 ng madaling araw bukas, magsisimula na ang traslasyon na inaasahang tatagal ng mahigit 2 oras. May mga isasara ring kalsada para sa traslasyon. Samantala sa Davao City, nakahanda na rin ang andas kung saan isasakay ang imahe ng itim na Nazareno sa isasagawang traslasyon bukas mula sa San Alfonso Parish sa Mandog patungo sa Our Lady of Peña Francia sa Barangay Tigato. Inaasa more or less 150 katao ang uban sa pagprosesyon. Unya pag-abot diri sa kapilya para sa Santos na misa, I think naasa 500 to 600 maximum ang tao nga manimba diri. Ibinalik na rin ang pagpahid kaya pwede nang magdala ng panyo ang mga deboto at ibinalik na rin ang pahalik sa itim na Poong Nazareno. Bunsod ng maluwag na ang restrictions ngayong taon. Sa Black Nazarene Chapel naman sa New Lanzona, Barangay Matina Crossing, Davao City, nakasabit na ang flag sa lugar para sa pagdiriwang ng ika-15 taong kapistahan ng itim na Nazareno sa lungsod. Maraming salamat, Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao.